Magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako si JDB, ang inyong kabang lingkod. Pag-usapan natin ito, ang senatorial lineup ni Digong. Sabi nga delikado siguraduhin daw nila na magsipanalo. Dapat lang kasi naman po Diyos mio, tad-tad na sila ng kahihiyan. Kasi sinasabi nila kapag itinaas daw, no, hintay nila kung sinong itaas ang kamay, itaas ni Tatay Digong, siya yung mananalo. Wow! So nitong 2022, sa dami ng tinaas ng mga kamay, ang nanalo, sumiksik pa sa Unity Team Robin Padilla. Oh, yung mga rally-rally para kay Digong, Quezon City rally nila, ilan nang dumating doon nung may kaso pa siya nung laban kay kaso ni Franz Castro laban sa kanya, 'di ba? 35, 50, ganun lang sila. Mga maisog-maisog nila, parehong decline yung bilang ng mga tao pababa. Ta's may balak pang punta pa sa Katagalugan. Punta kayong Ilocos Norte kaya para magkakitaan ng kung sino matapang dun. Tapos bigyan ng permit. Okay, going back. So ito yung, kung di ako nagkakamali, ito ay nagkaroon sila ng pagtitipon nung, panahon na kung saan nga birthday niya, ni Daddy Diggs. So yan yung mga yan. Oo. 'To, sabi diyan 'no, Duterte-led PDP laban to field senatorial slate in 2025. Marami pa 'to. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ano ba? 15 pa siya. 12 lang kailangan nila. Parang nakahalalan din Kung di nagkakamali, ang dami rin nila 'Di ba? Tapos si Robin Padilla lang lumusot. Sino-sino ba mga 'to? Ayan Naku, si Ipe. Hindi ko kilala kung sino 'to. Baka yung isa rin si Castriciones, baka tumakbo uli yun, 'no? Pero hindi yun nag-line up sa kanila nun si Ipe, tama, 'di ba? Si Ipe ito. Tapos si Bongo Bato de la Rosa, I don't know kung sino 'tong mga 'to. Hmm. Eto, asawa ito nito, 'yan ni Astravel Pimentel, asawa niya 'yan. Ito, tumakbo ito at natalo yung party list nila na OFW party list. Ito rin yung kamakailan, yung nakaaway niya, pinasok niya sa loob ng bus, na nagkakamali, yung driver. Kasi meron siya gitgitan yata na bus doon sa may Mall of Asia. Ayan, siya yung tao na yun. Sabi nga nila, grabe ang angas. Kasi nilait niya yung mama 'Di ba? Alam niyo, palagay ko ho talaga naman, kung eto lang din naman yung mga magiging kandidato, naku, wala na, 'di ba? Puro mga ano 'to, mukhang first timer, Wala na ba kayong mapiling matino? I mean, magaling malakas? Kasi etong mga 'to lang, Eto lang dalawang ito, sigurado hindi na 'to boboto ng mga loyalista. Bobo na lang yung loyalistang iboboto pa 'tong dalawang 'to, 'di ba? Baka si Tolentino pupuwede pa because of his, firm stand sa West Philippine Sea. And, also hindi naman siya original talagang PDP laban. He came from Liberal Party. Hmm. Tsaka ito, alam na natin kung talagang saan naman po talaga yung interest nila, hindi ba? Hmm, ayan naku, tulong-tulong sila. Hmm. Kasi nga kaya nila 'yan, Ito po magiging ano 'to, sobrang delikado rito para kay PBBM. Not just because of I mean, for the West Philippine Sea matter, kundi po sa iba't ibang mga bagay. Alam niyo naman po ang Senado natin, napakalaki na po ng atraso ng Senado natin sa sambayan ng Pilipino. Eto sample lang naman din ito, naalala ninyo dati yung mga pinaggagawa nito ng, Senado? Ah, mga atraso-atraso nila sa atin ito, 'yan. Eto ilan lang ito.
Ayaw nila sa ROTC. Kaya nga si Robin Padilla nag-iiyak na. O, 2 taon na tengga pa rin yung panukalang batas. Sabi ni Bato, marami pa tayong dapat kausapin para mapapayag, mga senador. Yung hybrid election bill, wala pa rin. Yung etong ating charter change, yung Econ Chacha, ayaw rin nila. At para sana makapigil sa mga ginagawa ng China diyan sa sa South China Sea or West Philippine Sea, aba, ah, eto tawag diyan, ibinasura nila dati etong RP-US basis friendship treaty. Ito yung 12 mga senador tinatawag na magnificent senator or senators. Sila Enrile yun. Hmm. Ah, Ngayon, nakalimutan ko na yung mga iba eh, pero 12 yung mga yon. No? Sila Ernesto Maceda, yan. Ngayon yeah. Etong, mga ginawa na makuwento ko lang pala sa inyo para may ideya kayo, walang ideya sa RP, US Bases Treaty. Kasi nung 1947 nagkaroon ng kasunduan ng Pilipinas at Amerika na ang US base po or bases dati, bases parami yan, na nationwide, kalat-kalat, mag-i-stay rito ng 99 years. So magtatapos ito ng um, ano bang taon nito? Basta matagal pa eh. Kaya lang nabawasan ng nabawasan ito unti-unti. Hanggang sa naitakda ito ng 1991 aalis. Kaya lang, mas maaga po umalis na sila dahil po sa pagputok ng pinatubo. Alright? Ngayon, um, ang Amerika, ayaw nila talagang umalis sa Pilipinas. Kasi nga, yung interest ng China, ayaw nila yung kumalat. Now, ang ginawa ngayon nila, nag-isip sila ng paraan para hindi sila talaga totaling mawala rito ang presensya nila. So nagsulong sila ng RP-US Friendship Treaty. Hindi talaga RP-US basis yan eh. Friendship Treaty yan. Yan ang pangalan yan. At eto pa ha, take note, mangungupahan sila sa atin. May bayad yan kung napakalaki na pera halaga yan eh, yung offer nila. And that is good for 10 years, renewable. Parang EDCA sites, ganyan. Now, ang problema rito, etong 12 mga senadores natin, hindi po nila ito inaprubahan. Si Cory Aquino, pabor na pabor siya pumasok sa treaty na yan. And then si Doy Laurel na hindi niya kasundo, sumang-ayon din doon. Pero ang under the Constitution, lahat ng mga international agreements, treaties, mga ganyan, kailangan ng concurrence ng mga senador. Kaso kalahati ang umayaw. Diba? So yun ang ilan sa mga mahalagang bagay kung saan po ang ating Senado ayaw nilang umaksyon ng pabor. Hmm, 'di ba? Wala na ngang magawa, wala na ngang ganong pakinabang, pabigat pa sa bayan. Now, eto naman pong si wait a second. Si Sandro Marcos, yun. Ito nagpapalakas ng PDP laban. Etong si Sandro Marcos po, mga kababayan, eh, ito nga rin yung balita na nagpapalakas din po siya ng partido ng tatay niya. Oh. He was from Nationalista Party, kaya ng tatay niya, ng tiyahin niya si Amy. Pero ngayon, nag-join siya diyan sa kampo ng tatay niya, which is the Partido Federal ng Pilipinas, na puro hilig din sa awayan dahil hindi nabigyan ng pwesto yung ilan sa kanila. At ito na nga, nabalita natin sa inyo, di ba, na nakaraan, na muntik na silang malayasan din ni PBBM because there's a new political party na binuo. Oo. So, ang sinasabi rito naman ni Sandro, pero nauna po itong kay Sandro ha, that was last year pa, yung pumutok tong balita na to. Nakalagay nga dyan, Sandro Marcos prepares for a strong Partido Federal ng Pilipinas senatorial slate for the 2025 elections. Ang isang tanong ko nga lang naman din po dito ay paano kung merong dilawan? Yan. Oh, for example, lineup nila, 'di ba? Siyempre ayaw natin sa lineup ng China.
na hawak ng PDP laban. Oh, but still we need to elect 12 senators. We need to select 12, 'di ba? Eh kaso si Sandro hindi pa po pwede, bata pa. 29 pa lang ito, magti-30 pa lang. Oh, malayo pa, 'di ba? Sa edad ba 40 years old, 45, malayo pa. Ngayon, ah, puwede naman na niyang pangunahan ang pagse-select, 'di ba, para masiguro. For example, isa sa mga senatorial lineup nila kunwari, dahil nga naman si Franklin Drilon, hindi nalalayo sa kanilang pamilya dahil mag-ano yata, second cousin ang mag-asawa ni BBM at ni Franklin Drilon. Kunwari si Drilon lumayas dito sa Liberal Party o yung Liberal Party ay nakipag-alyansa sa Partido Federal ng Pilipinas. Ang tanong, yun ba nga mga matatalino na mga senadores, eh, iboboto niyo ba sa darating na halalan? O mas pipiliin niyong iboto etong mga ano, 'tong mga, PDP laban candidates na lang ni PRRD, 'di ba? So, ano 'yan, kaya po sinasabi rito ng kampo nila Digong na itong mga senatorial 'tong lineup nilang ito magiging malakas ito. Kasi magiging better option kung ayaw ninyong mga Pilipino sa mga dilawan, then, halimbawa, again ulitin ko, may dilawan na malagay sa, listahan nila Sandro, 'di ba? Iboboto niyo ba? Sabi ng mga loyalista, "Hindi, 'pag dilawan ayaw namin. Hindi bale ng, maka-China, basta hindi dilawan, patay tayo rito." Tandaan niyo mga kababayan, mismo ang ating presidente, ah, basta meron kang kakayanan para sa trabaho, may pagmamahal ka sa bayan, pasok ka sa banga, you're good to go, 'di ba? To work with him, for the people. Oo. So, I suggest gayahin natin ang kalooban ng ating presidente. Tingnan natin ang kakayanan. Mag-ano tayo, mag-performance base po tayo sa pagpili ng magiging susunod na mga senador natin. And total dito sa ating bayan, Diyos ko po, ang political party, walang kuwenta rito. Wala nonsense dito. Political party ni ganito is A party. Kinabukasan, no party. Tapos makalipas ng isang buwan, lipat na naman siya ro'n sa party-party. 'Di ba? Wala puro mga political, turncoats. Sabi ni ano, "Wag lang si Kiko." Ay oo naman ho, 'wag lang si Kiko. Ayoko rin naman diyan kay Kiko, tsaka kay Bam Aquino, 'di ba? Ibig sabihin yung may kakayanan po at matino yung pinagagawa kung dati ng senador, yung, life-changing. Kaya matuto tayong mag-research. Ano na ba nagawa nito bilang senador? Puro porma, puro ngisi, 'di ba? Kapagka, tunnel yung, tawag dito, yung kagaya train ngayon yung ginagawa, 'di ba? Sasabihin, paano kapagka binaha? Windmill. Paano kung walang hangin? Paypayan mo. Pagka gano'n ho mga utak, huwag niyong boboto. Kahit na yan po mismo ay taga-Partido Federal ng Pilipinas. Tandaan niyo, sabi nga po ni Larry Gadon, bawal ang bobo. O wag ho tayo magsiselect ng bobo na nga, basta't bobo wag na. Kahit na sabihin pa natin na makabayan, bobo nga, eh, 'di lugi na naman tayo. Madali ho ang bobo ho kasi, madaling matangay, 'di ba? Madaling makuha sila ng mga lobbyist o na nag-o-offer ng chicks, nag-o-offer ng pera, oo. Kaya kailangan natin may ulo, may talino, may sapat na kakayanan para sa posisyon. 'Yan po yung piliin natin, regardless of political colors. And remember, si Apo Lakay, he came from Liberal Party. Oh, 'di ba? Tinanggap siya ng nasyonalista. Huwag tayong magso-solid, okey? Kaya ho tayo kasi nagkaroon ng mga ano, ng mga loko-loko na mga senador kasi galing sa 2022 election, sumolid tayo, eh. Because of fear na baka makapasok si Risa Ontiveros o, nakapasok pa rin, 'di ba? Okey, next naman tayo, topic natin. Importante ho kasi 'yan na maging ano tayo sa kanila kasi
magiging senador ni BBM 'yan, eh, di hinarang-harang niyan yung mga programa, wala na.